Mga kalingap, naalala nyo po ba yung vlog ko po nung mga nakaraang buwan na ako po ay nasa isang bakery at naranasan nga pong tumulong at magtrabaho po ulit sa bakery mga kalingap bilang isang parabalot at tindera po ng isang bakery. Sa vlog pong ito ay maintindihan nyo po kung bakit po binalikan ko po ang pangyayaring ito sa aking buhay mga kalingap. Ito nga po yung mga panahon na pumasok po ako para po mag-extra sa bakery ito dahil yun, mahina po ang ating views at revenue at halos wala na rin nga po tayong sinasahod. At para yun, makapag-charity po tayo mga kalingap, ay naisip ko nga po noon na mag-extra po sa bakery po. Nakakilala ko po ang may-ari mga kalingap. Dito nga po ako nabilib sa may-ari mga kalingap kasi kahit na nasa trabaho po ako, ay pinapayagan po nila akong mag-vlog dahil nakilala nga po nila ako sa pagbablog mga kalingap. Kahit na aminado po ako ng mga panahon na yan na talagang down na po ako at tila hindi na po umaasa na makakapag-vlog pa mga kalingap. So tara po mga kalingap, sa video pong ito ay makikilala nyo po ang napakabait na may-ari na tumanggap po nun sa akin. At kukumustahin po natin sila mga kalingap kung ano po ba talaga ang nangyari po sa kanila. So ayan po, good morning po mga kalingap, mga kaligaya, mga ka-ML. Welcome to my YouTube channel, Maria Ligaya Vlog. At yun, kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, please pa-subscribe, pa-like and share po ng ating bawat upload, lalong-lalo na po ng ating charity upload, mga kalingap. At so yun nga po for today's vlog, yun, ipapakilala ko po sa inyo yung akin pong naging ampon. Ayan, at kung matatandaan nyo po, ayan, opo, may ampon po ako, mag-ina, mga kalingap. At kung matatandaan nyo nga po, sila po yung dating may-ari po ng bakery na akin pong pinasukan dati. At ngayon nga po, medyo may pinagdadaanan po silang mabigat po na problema. So, tara po mga kalingap, kilalanin po natin sila at kamustahin. Ayan, habang andito po sila sa poder ko mga kalingap. So, yun, tara na po mga kalingap, samahan nyo po ako. Let's go! Mga kalingap, sa vlog ko nga pong ito, ay mapapansin nyo po ang babaeng nakaupo sa pintuan po ng aming kubo na tila batulala at malalim ang iniisip mga kalingap, na para bang wala ng kasagutan ang kanyang mga iniisip mga kalingap. Madalas nga po ay andito po siya at naghuhugas ng plato sa aking kusina at talaga naman pong ginagawa po ang kanyang lahat po ng makakaya para po makatulong daw po sa aming mag-asawa. Pero bakit nga po ba siya andito sa amin mga kalingap at kasama po niya ang kanyang anak? Makakaya naman kayong ligaya, kaya matulong na lang ako ng gawaing bahay. Isip ko talaga po solusyon na sinasabi ko na lang po sa anak ko na ingatan nila yung sarili nila. So, ayan, nandito po sila. Ayan, nandyan din po yung anak niya sa aking kubo. Ayan, so andito po silang mag-ina. So, yun po ayan. Ito po, kung matatandaan nyo, siya po yung may-ari dati ng bakery. Tapos ito po yung anak niya. Ayan. Ano abing pangalan mo? CJ po. CJ. Ayan. Tapos ito po yung kanyang mama. Ayan. So, ilang araw na kayo dito, te? Ayan. So, yun nga, diba, ate? Bale, ito po yung yung naging amo ko po dati sa bakery. So, kumusta na nga, ate? Ano bang talagang nangyari dun? Naghina ang
bakery na daog sa puhunan, gawa ng mahina na ang bintahan na lugi na ano lang yung tinapay. Tapos hindi naman talaga namin yung pera pinahiram lang sa amin. Tapos sinubukan namin may survive yung kala namin magiging okay at naghina. Tapos kaysa nagkakagulo sinurrender na namin kasi hindi na kaya yung puhunan na ma-survive yung bakery. Kasi kahit sarili na naming gamit na ibenta na para lang makasurvive sana. So pati yung tricycle namin, yung motor namin. So kumbaga talaga ate, dumaan kayo sa matindi ngayong pagsubok. Na talagang walang-wala. Lahat na wala. Pati kaya kami nakituloy dito at nag-aaral yung dalawa, bawal nang i-transfer ay kaya malayo naman kung sa Calaburnay. Salamat nga pala sa iyo, Maria Ligaya, kasi pumayag kang patuloy kami dito ng banman. Kahit nakakahiya, simple makikita ako sa yung vlog. Pero sabi mo nga, i-vlog mo ako, kaya kami nandito. At laking tulong din naman ang naitulong mo sa amin kahit wala kaming nagagastos. Pinakain mo kami ng libre, ng walang gastos, tapos pagpatuloy. Maraming salamat. Sana may ganyan pang gaya mong taong nagtutulong ng kusang loob sa iyong puso. Bale, yun nga po, mga kalingap. Bale, yun nga po, ayan, nakayento niya nga po na ayun, dati po sila po yung may bakery na kung maaalala nyo po, nag-extra po ako noon kasi sabi ko nga po wala po sila nung tendera, wala silang para balot, tapos walang para bantay ng bakery. Yun yung mga time na yun yung time na talagang sinusurvive nyo, diba? Kesa daw po kumuha ng ibang tao at yun parang mamahalan pa sila sa pasahod. Yun, ako po nag-volunteer na din po no, na pumasok nga po sa kanila kahit medyo mababa lang po nun yung sahod, kasi yun din po yung time na naalala nyo po na mahina po talaga yung views ko, wala akong revenue, diba ate? Yung sabi ko sa yung hindi ako sumahod sa YouTube, kaya naisipan ko mag-extra na maging para balot. Kaya thank you din sa'yo. Kasi yun, nung may bakery pa kayo, naging mabait ka sa akin. Tapos, kumbaga, tinanggap mo ko na maging para balot mo. Ayan, para bantay. So, thank you so much din sa'yo. Kasi kahit pa paano, yung pinapasahod mo nun sa akin, nakakatulong din sa amin. Nung mga panahong di ako nung sumasahod sa YouTube, wala akong gaanong sponsor, nakatulong talaga. Tapos pumapayag ka nun na isama ko yung anak ko. Yeah. Sinasama ko po yung anak ko, mga kalingap sa trabaho. Pati nga po yung anak ko, minsan tinutulungan din ako magbalot-balot kami doon. At yun, pumayag ka nga din nun, di ba, na mag-vlog ako doon sa bakery nyo. Ayan, ganun po sila kabait, mga kalingap. Hindi po nila ako tinuring na empleyado nila or trabahador, ganyan. Tinuring pa rin po nila ako nung kaibigan. Kaya ngayon naman po na sila naman po yung wala at talagang dumadaan po sa matinding pagsubok. Yun. Kaya tinanggap po natin sila dito sa aking bahay kubo na yun nga po, medyo butas-butas na rin po yung bubong. Ito po yung dating po kasi namin tinutuluyan, pero sa ngayon po kahit papano meron na po kami napagawa doon sa likod. Kaya doon po kami ngayon natutulog. So, ano masasabi mo ate sa mga nagninegosyo na gaya mo? Pag nagnegosyo ay kailangan ay may lakas ng loob ka na harapin yung kung tatanggapin mo yung pag mahina ang bentahan, matumal, gusto mabagsak. Hindi lahat ng negosyo pala ay talagang naglalago. Talagang mayroon rin talagang pagbagsak na mangyayari na halos na stress po ako ng ganito. Nagpapayat-payat po ako, matama po ako kasi halos puyat, mas lamang ang gising kaysa sa tulog.
at yung dugo pawis mo, isasakripisyo mo po lahat para lang may survive kasi ganun po ang kapalaran na nangyari sa amin. So kumbaga, bago naman yung tuluyang mangyari sa inyo, ginawa niyo naman yung lahat Oo, ginawa namin. na iyong mga kaya. Ba't parang naiiyak ka, ate? Ay, gano'n po nung na-stress niyang grabe yung napagdaanan namin, yung halos utang kami sa mga lending Para may survive. para masupati yung napundar namin, yun lang po. Halos talaga pong nawala lahat sa amin. Kaya pati tirahan namin nawala kasi po dun sa bakery pong inupahan namin kasama na sana yung tirahan. Ay doon po na-transfer po namin yung anak namin para makapag-aral. Kaya nakituloy po kami muna dito kay Maria Ligaya para matapos pag-aaral ng anak ko at wala na po talaga kami natitirhan. Tapos din naman po kung mangungupahan at wala naman nga pong pera, nasa inyo na talaga po lahat. Kaya salamat po talaga kay Maria Ligaya at nagkatira po kami dito para lang makaraos po kami sa buhay at wala na po talaga kami. Kay Maria Ligaya na lang po talaga yung pag-asa po namin. Ay, grabe si ate. Maka-survive po, makabagong buhay po sana. Halos ngayon po pinipilit ko naman pong bago po ng buhay namin na yung hindi na ako ma-stress masyado. Kahit pinilit ko pong anuhin na lang yung sarili ko, tanggapin ko na lang po yung nangyari. Halos nawala pati sa pagtitira nga po namin. Puti po talaga meron po dito kay Rhea Ligayang matutuluyan na kubo po. Kumbaga nung dito kayo tumuloy, parang nabigyan ko kayo ng pag-asa. Ganun. Ayan. Sa totoo lang po, 1 month na po sila dito sa akin. Kaso pa nagbablog ako, nagla-live, ayaw po niya magpakita kasi nakakaranas po kasi siya ng depression. Ayan, bali ngayon lang po talaga siya nagpakita, mga kalingap. At sa katunayan nga po, dahil 1 month na po sila, ay ngayon po yung pinakaiintay po niyang araw, yung graduate po yung anak niya. So Toy, halika dito Toy. Dali. So ngayon yung graduation mo. Ha? Opo. Ayan. So, kumusta yung experience mo habang andito ka sa aking bahay kubo? Masaya po. Bakit? Ba't ka masaya? Ang daming kalaro dito eh. Madaming kalaro. Tapos bukod doon, di ba lagi nga rin ako ditong wala? Yan. Anong masasabi mo? Kasi lagi lang kayong dalawa ng anak ko, yung andito. Oh yun, sabihin mo yun. Ano sabi? Salamat sa mga. Ayan. Bakit lagi ba kayo nag-wifi nung anak ko? Ayan. Yung asawa ko na po yung nagsabi. Ano mga kaling? So nag-enjoy ka naman habang andito ka? Wifi. Hindi ka naman nalungkot. Kasi nga napunta natin yung bahay niyo, di ba? Ang layo, mga kaling. Yung bahay nila. Balik na. Sa Calabor na. Pinilit po namin puntahan kasama po ng asawa ko, anak ko at ng bianan ko. Yan, at ngayon graduate ka na, grade 6. So sa sunod, high school ka na. Oh, paano yan? Kung sakali umuwi kayo doon sa doon sa tinutuluyan nyo ngayon. Bali yung bahay po nila na sinasabi ko po sa inyo, hindi po sa kanila yon. Bali may nagpatuloy lang din po sa kanila ngayon na bago. Sa Calabor na. Napinilit ko nga pong puntahan, mga kalingap. Kaso grabe, parang ilang bundok yung dinaan bago makarating doon. Toy? Ayan, ginabi na nga po kami mga kalingap. Ay hindi po namin agad narating. Dahil anong oras na nga rin po kami nakapunta doon. Kasi akala ko Toy ang lapit. Ayan, ang layo-layo pala. Ayan, sabi mo kasi malapit. Alayo. Ayan. So, yung mga itsura po nila, parang, makikinis, puputi, hindi po halatang may pinagdadaanan. Pero sa totoo lang, ayan, lalo na to si ate, grabe yung pinagdaanan, halos gabi-gabi, umiiyak. So, ngayon ate, anong pakaramdam mo ngayon? Kahit pa paano, nakaka-recover ka na ba? Kaunti lang, pero pinipilit na lang pag-move on kasi na lang, ang ulo ko masisiraan lang, gagalit yung asawa ko, naaway ako at sarili ko lang ang malalaawan pag Maapektuhan. Maapektuhan pala. Ayan. So, yun po mga kalingap.
Ayan, kaya andito po sila. Dahil simula nga po nung kinukup ko sila, ayan, pinakain po natin, tinulungan po natin, pinayuhan po natin. Ano kasi may time po na parang nalalayo na din po siya kay Lord. Ayan, si ate, na parang talagang nadadown ka na, di ba? Oo, Parang, kini-question mo na si Lord. Question ko siya kung bakit ganito ang nangyari, yung parang di na pagsubok, yung parang ganun, sobra na. Pero ngayon, tinatanggap ko na rin naman sa puso ko siya na nalilinawan ako ng kaunti na ganun na kaunti-unti ko naman na siyang na meron pa rin palang minsan pag-asang binibigay. So, ikaw te, ano masasabi mo kay mama mo sa pinagdaanan mo? Nung may bakery pa kayo, tas ngayon wala, anong masasabi mo? Pagkakaiba nung may bakery pa kayo, tas ngayon wala na. Anong pagkakaiba? May bakery pa po kami, masaya po ako. Kasi, lagi may baon, bili na pa, nasusunod yung gusto mo. Kaso ngayon, hirap na. So talagang nahirapan kayo mag-adjust. So, wait lang, And then yun nga po, dumating po ako sa point na gusto ko nga siyang i-vlog. Para yun nga po, kahit pa paano makatulong din po sa kanya. Kasi nung mga nakaraan, alam niyo po yung gusto niya na magbikti. Ayan, mga kalinga. Inabot nga po kami ng anong oras sa kakapaliwanagan, kakabigay ko po ng payo para hindi niya po ituloy. So buti nga ate, nagpapigil ka na gawin yung naiisip mo na hindi maganda. Kasi inisip ko na rin minsan yung anak ko nga ang laging sinasabi nila, sinasabi mo yung laging mayroon pa rin naman pag-asa kahit ganun. Hindi malulutas ng kung pagbibigti kung tatakasan ko yung hindi ko harapin problemang nangyayari ngayon. Kasi para lang sa anak ko yung dalawa. Para pinatuloy ko na lang. Kasi dalawa anak mo, di ba? Oo. Ba't parang naiiyak ka? Oo. Sige, iyak mo lang. Talaga nagsabay-sabay na. Oo. Problema sa sa bakery, problema sa mga sa tirahan, kung sa tirahan kasi talagang walang lagi permanent address na talaga kami kahit tapos yung asawa mo kinailangan din na makapagsapalaran sa malayo. Para makasurvive kayo. Oo. So kumbaga malaking adjustment din sa inyo. Di lang sa'yo kundi sa asawa mo din kasi kinailangan niya din bigla maghanap ng trabaho. Kasi kumbaga dati kayo yung bossing kayo magkasama. So ngayon paano niyo yung hinaharap na magkalayo kayo? Tinatanggap na lang kahit mahirap, masakit, yung ganun sitwasyon na hindi kami nasanay na kami na magkasama sana. Kaso ngayon ganun na kasi kailangan para sa mga bayarin na utang. Para makasurvive sa buhay, makapagong pag-asa. Kasi ang hirap nun yung alam mo yung wala na yung negosyo na meron kayo, tapos yung wala pa kayong talaga sariling bahay at lupa. Ang hirap. Ganun. Saan nga kayo nang pupulutin? Kaya nga po, blessing in this case din po na hindi namin po ito agad giniba. Kasi kahit po paano, yun, may mga napapatuloy po tayo dito sa kubong ito. At kapag may mga bisita po akong vlogger or sponsor, dito nga po tumutuloy. Kaso, yun nga sabi ko sa kanila, medyo may part na butas-butas na yung bubong. Buti nga napagtiisan nyo, te. Lalo na nung umuulan. Kaya agad-agad namin pinaltan na. Naulan lang naman yun. Kasi kung siyempre makikituloy ka, di ka na kailangan makireklamo. Ayan, ganun nga. So, kumbaga willing ka naman mag-adjust? Oo naman, sanay naman ganun. Kahit naman nagka-negosyo kami, di naman ako naging sa pobre, mayabang. Kung lang, makontento kung anong meron. Tsaka ganun, kung makikituloy ka kung anong naandyan, masanay, hindi ka pwede magreklamo. Kasi kakahiya naman.
So ako naman, sabi ko naman sa'yo, di ba, nung tumuloy kayo dito, tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. At hindi ko rin naman nakalain na yun nga nung tumuloy kayo dito, yun, may napukaw tayong damdamin. Ayan, na-sponsor ko din. Kunin mo na yung bag ko. Yung bag ko nandiyan, no? Na yun, naikwento ko nga yung buhay mo, yung sitwasyon nyo. Kasi nung magka-chat kami, nung nag-video call kami, napansin niya na nandito ka nga sa poder ko. Sabi niya, sino yun? Sabi niya, parang may bago. Sabi niya, sino yun? Parang may bago kang kasama dyan. Akala nga nung una kasama na akong kumbaga dito ay kasambahay ko. Sabi ko, hindi po, wala po akong pagpasahod. Sabi ko, hindi po. Kasi, parang napansin niya nga din nung may minsan magka-video call kami, pero hindi ka nag-alam ate. Nakita ka niya, may dala kang timba. At parang nung time na wala pa kaming gripo, di ba? Kala niya, sabi ko, hindi po, bali, po yan, dito po kasi yan, nakituloy. Naman po akong itaboy. Ayan, kasi, syempre, kawawa din naman, saan kayo pupulutin, saan kayo makikitira, di ba? Wala naman kayo ibang pupuntahan. Yun nga, may napukaw tayong damdamin. Ayan. At yun, nagpapabigay siya ng bale, hindi lang ito yung una, ate. May susunod pa. Ayan, bale, sa ngayon kasi, inuna lang muna yung pabahay doon sa aking karpintero. Na si Tito Crispin. Syempre, malaki-laki din yung gastos doon. Kaya yun muna yung inuna ko din na matulungan, mapabahayan. So, ito, itong 2,000 pesos po. Ayan. Diyan mo ito, ate. Ayan. Tabi mo yan, para sa inyo yan. At ng anak mo. Ayan. Kahit pa paano makatulong yan sa inyo. Ayan. Galing yan kay Ate Laida, mga kalingap. Kasi, yun nga po. Off-cam, nakita ni Ate Laida yung kanyang pag-iiyak, pagdurusa. Ayan. Habang andito nga po siya sa bahay na naiisip na yung mga problema niya. Ayan. So, ano masasabi mo, ate? Salamat po sa pandagdag po itong puhunan namin pang angkat ng paglako po ng sortidos para po sa pasimula namin panibagong buhay at pinipili po namin makabangon uli sa nangyari sa amin. Kasi grabe po talagang stress ang naramdaman na pinagdaanan ko na. Salamat po pala kay Ate Laida na nakita ang video kung sinad ni Maria Ligaya na para matulungan po ako na naging maayos po uli ang buhay ko. Ay, so sa ngayon ba ate, nagtitinda kayo ulit ng sortidos? Naglalako, nag-aangkat. Nag-aangkat kayo. Ayan. Magkano kinikita niyo dun ngayon? Depende sa mapapaubos namin na per bundle. Halimbawa, sige, sample. Halimbawa, mga ilang bang napapaubos mo? 15 bundle na lang. Magkano yung kinikita mo doon? May man kami doon. 500 sa isang araw. Pero dapat 15 bundle ang mapaubos mo. Oo. Pero 100 para 500 ang dinadala namin. Oo. Pero kadalasan, ilan yung nauubos? Mga 70 to 80. Pinakamahina na yung ubos ng 50. Talaga? Mahina na. Pero di mas maganda pala. Oo. At 20 sa amin din ay isang bundle. Isang 15 pag natawag ang customer. Basta ang remit lang namin din ay 85. So ngayon, doon kayo ngayon tumutuloy doon sa bagong bakery na parang kumbaga namin. Kumupkup sa inyo ngayon. Oo. Ayan. Kinupkup din ba kayo doon ngayon? Oo, at nag-apply na rin nga yung asawa ko din ng sortidos. Tapos nalako na kami pag nakagawa na. Pero porsintuhan pa rin din ang nangyayari. Pero gusto ba stay-in? Ganun. At least may natitirahan kayo ngayon. Oo, may natutulugan. So, kumbaga ngayon yung asawa mo,
nung nakaraan, pumunta sa malayo. Ngayon, umuwi siya dahil may kumupkup sa inyong bago. In-apply ko. O, diba? Sabi ko sa'yo, te, habang may buhay, may pag-asa. Ano? So, to, yalika, anong masasabi mo sa, sa natanggap ni mama mo na 2,000 pesos? Salamat po kay Ate Layla. Ayan. So, masaya ka? Ayan. So, yun, te, bali ngayon yung graduation ng, parang naiiyak ka, te. Oo nga. Ayan. Pero okay ka na ngayon. Okay naman at kahit pa. Pero minsan may time pa rin na nag-iiyak kasi unti na lang naman. Kasi meron naman ang pag-asang binigay. Nararamdaman. Nararamdaman ako. Pero kahit Nung habang andito ka nga sa akin, grabe ang iyak ko mo. magkabig. Panay pakiusap mo sa akin. Halos ginto ko ang iyak. Na yun, halos sunod-sunod yung problema nyo. Hindi mo alam ang gagawin. Tapos, naiyak ka nga kasi sabi mo, wala ka pang maiambag daw kahit na-share ako sa kanya. Oo, Kahit nabigas. So, kahit kapang kape sa kanya lahat, halos lahat. Okay lang yan, te. Salamat po talaga sa inyo. Ate Layda at Maria Ligaya, kung wala kayo. Siguro hindi hulbog pa rin ako ngayon. Iyak pa rin ako ng iyak. Siguro baka baliw na ako. Kasi muntik na talaga yung nagbigti. Yun na yung ng utak ko na magpakamatay, magpun na lang ako para matapos na. Yun yung laging isip ko kasi kahit yung mga anak ko na i-stress sa akin na awa na. Dito ka para hindi ka na dyan. Halos talaga gusto ko na kung hindi lang para sa anak ko siguro. Kung hindi ko po inisip yung anak ko, baka po talagang wala na ako ngayon. Kasi yun na lang po naiisip ko talaga po sitwasyon na sinasabi ko na lang po sa anak ko. Kaya ingatan nila yung sarili nila. Oo nga, kinabahan nga ako nun sa'yo, te. Totoo po. Sabi mo, gusto mo na magbigti, andito ko pa Kay naman sa Maria Ligaya po yung mga ano niya sa akin, mga sinasabi niya po sa akin, hindi ko naisip siguro po baka wala na kung di ako dito pinatuloy ni Maria Ligaya. Yung mga payo ko, ate. Yung mga payo po niya sa akin, halos ganun po. Oo nga, naawa ko sa'yo eh. Halos gabi-gabi ka umiiyak. Minsan nga sabi ko, hala, ano bang mayroon dito? At laging umiiyak yung pinatuloy ko. Ayan, laging tulala. Tulala ka nga lagi. Kasi parang gusto mo lagi magparakulong dito. Madilim. Oo, ayaw niya po magbubukas ng ilaw. Yung dito sa kwartopong to. Laging madilim. Sabi ko, te, magbukas ka ng ilaw. Pati pinto, bintana. Oo. Oo, ayan. Pero, kahit pa paano nung pinatuloy kita dito, naging okay ka naman. Oo, okay naman kasi sa mga payo mo. Ano ko Sige. Mga payo mo na pinapalakas mo yung loob ko na yung pagtulong na makakain kami, mabigay pangailangan ng namin sa araw-araw. Malaking tulong naman natin yun sa akin. Utang na loob ko na po yun sa Maria, tatanawin ko utang. Kahit hindi mo tanawin ti utang na loob, basta ako kasing gusto ko makatulong sa'yo, sa anak mo. Lalong-lalo na sa'yo na makapag move on. Kasi, nako, kung pwede ko nga lang pong i-vlog ng mga panahon, nag-iiyak siya, nagdadrama siya, tulala siya. Kasi ng mga panahon po na kasi na yun, yung mata ko. Privacy niya na po yun eh. Ayaw niya pong magpa-vlog. Ayaw niya ang purpose ko nga po sana nun, gusto ko siyang i-vlog. Kasi nga, para matulungan nga din po natin. Mga kalingap. At yun, ano palang masasabi mo sa mga makakapanood nito, te? Kasi upload ko to sa YouTube. Okay lang ba sa'yo? Sige na. Ang masasabi ko lang sa inyo, ang pagsubok pala talaga ay meron din talagang pakapalit na ibibigay si Lord na hindi ka dapat talaga mawala ng pag-asa. Kailangan labanan mo, tibayan mo ang loob mo para sa pamilya mo at lalo sa mga anak mo. At kung ang pagsubok talaga po talagang mayroon din po pala talagang kapalit na ibibigay na paging magbago ang buhay mo, may pag-asa pa rin po pala talaga.
Yun po yung nagiging aral ko ngayon sa pinagdadaanan ko. Ayan, at mas maging matatag ate. Ayun, Ayan. Kasi alam mo ate, bago talaga ako naging charity vlogger, di ba nakwento ko din yun sa'yo? Matindi yung pinagdaanan ko. Ano, alam din po yun ni Kabal. Ayan, kasi kay Kabal ako nun madalas nag-open up. At si Kabal din po nga yung isa sa mga nakatulong talaga sa akin. Ang Team Kalingap, ayan. Kaya, yun, grabe po yung ating pagrespeto at pagtanaw din po ng utang na loob kay Kuya Bal. At yun, sa pamamagitan ng, yun nga, pagtanaw ng utang na loob, ay ito po, tuloy po tayo sa pag-scout, sa pag-vlog, kahit wala po tayong views, walang revenue. Dahil ang gusto ko nga po, ay yun, makapagbigay din po ng pag-asa sa mga taong kagaya nito na nawawalan ng pag-asa. Kasi ganun ako dati. So ngayon, binabalikan ko, ginagawa ko yung ginawa sa akin ng ibang tao para makaahon ako ulit. Ano? So, yun, bali, yun po sa may mga mapubuting puso po dyan at nakarelate po sa kwento ng ni ate, ate Christina? Ni ate Christina na nawawalan po ng pag-asa kasi matindi po yung kanyang pagsubok na pinagdaanan, nawalan ng negosyo, walang sariling bahay, walang sariling lupa. Tangi ang meron lang po siya ngayon ay anak at asawa po niya. So, sabi ko nga sa'yo lagi, yung wala kayong sakit, ipagpasalamat mo yun lagi. Ayan, kay Lord. At huwag ka mawalan pag-asa, magdadasal ka lagi. So, ayan, sana po, mas marami pa po tayo mapukaw na damdamin na makatulong din po sa kanya para po makaahon po sila ulit sa pagkakalugmok, mga kalingap. Kahit anong tulong naman po ay tatanggapin po namin yan. Di ba, ate? Opo, kahit sa maliit na bagay po. Hindi po kami dito nagsusolicit. Kusang loob, kung sino po yung may bukal pong puso na nais pa pong mag-share ng kanilang blessings. Andito lang po siya. So, sa ngayon po, wala na po sila dito ngayon kasi nga, gagraduate na yung anak mo, di ba, ate? Ayan. Ang usapan po kasi namin hanggang pag-graduate lang po nung anak niya kasi bale may tinutuluyan na nga po sila sa malayo. Ayan, dun sa Calabornay na bakery. So, yun, dahil bakasyon na yung anak mo, dun mo na i-enroll sa sunod. Ayan, bali yung anak niya po kasi nagkataon po na dito po sa lugar namin naka-enroll. Kaya nung nawalan po sila ng bakery, hindi naman niya po pwedeng pa-stopin yung kanyang anak dahil lalo naman pong sayang kung titigil, di ba? Kaya yun, nakiusap graduating na. At ngayon sa wakas ay graduate na. Kasi nga hindi ka sumuko, ate. Kasi lalo na kung yung pag-aaral ng anak mo ay sinuko mo at mas ginusto mong magpakalayo at takasan ng problema, wala. Hindi makakagraduate ang anak mo. Lalong apektado. Kaya, di ba? Laging isipin yung anak. Yan. Lagi mo isipin ang anak mo sa bawat desisyon mo, te. Ayan. Wala nang maayos ang isip mo. Minsan, dapat talaga yung anak mo pa rin. Kasi yun ang magpapalakas ng tanging loob. At makakatulong sa iyo pang nakatapos ng pag-aaral. Ayan. So, yan po mga kalingap dahil graduation na nga po ngayon ng kanyang anak. Ayan, magagayak na din po sila. At nga po, nakabihis na po ang aming mga graduate. Ayan, si CJ. Ayan, at ito rin nga po si ate Christina. So, ayan, ito na yung pinakaiintay natin, ate. Na graduation ng anak mo. Ito na ang pinakahihintay nating ligaya ang pag-graduate niya. Salamat sa pagpapatuloy mo dito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi makakagraduate, mapapa-stress sana kung wala kami matutuloy at malayo. At salamat uli sa pagpatuloy kami aalis na rin at ito lang naman ang ating pinakahihintay ang pag-graduate niya at kami may tinutuloyan na rin naman din sa aming pinapasok ang trabaho. So, mamaya dadalhin nyo na din yung mga gamit dito? Oo, pagkatapos ng graduation niya, saka ko babalikan yung mga gamit dito. Salamat uli. Maraming salamat sa iyo at kay Ate Lydia. Layda. Ay, Layda. Ayan. So, yun, ngiting tagumpay na po si Ate Christina at si CJ. Ayan. So, sige na't baka malit si CJ. Salamat. At hanggang dito na lang po ang vlog na ito, mga kalingap. Ayan. Maraming salamat po talaga kay Ate Layda. Ayan. Sa iba pa po na nagbibigay.
lalong-lalo na po sa aking mga beneficiary. Thank you so much po. Makakaasa po kayo na ang lahat po ng yan ay nakakarating sa atin pong mga beneficiary. Lalong-lalo na po sa pabahay natin, ngayon sa ating karpintero. Thank you so much po. Kasi unti-unti po ay napupunan po natin ang kulang pa pong materyales. Hanggang sa mabuo po mga kalingap. At yun, hanggang dito na lang po ang vlog na to. Sana patuloy nyo lang po suportahan ang aking love team, Barney at Lisel, Bercel. Ayan. Ikaw nga yung lucky charm ko din siguro, te. Di ba nung ginagawa ko yun? Andito ka? Ngayon, unti-unti nakikilala yung love team ko. O, di ba? Yun? Ikaw kasi yung tinuring kong lucky charm simula nung kinukup kita. Di ba yun yung mga panahon na sinisimulan ko pa lang yung Bercel? Oo, part 1 pa lang kami. Tapos yun, hanggang sa tinuloy-tuloy na namin ngayon, part 6 na kami. Ayun, oo, nagkiklik na. Ayan, nakikilala na nila. Ayan, so. Wala, di ako makasilpon at wala na rin ako silpon, sira na. Sira na. Hindi ko na manoodin yung kawalang wifi. Oo, so malay mo naman. Hindi na nabuhay. Oo, malay mo naman, meron tayo mapukaw na damdamin. Buti may-ari buhay pa. Malapit na sana. Ayan, grabe. Mapagpiro talaga to si Ate Christina. So yan, hanggang dito na lang po ang vlog na to. Patuloy nyo na po supportahan. Kiabal Santos Matubang, Atan na vlog. Kalingap Rob at ang buong Kalingap team. Dahil wala po nga po kaming ibang hangad, kundi ang makatulong po sa abot po na aming makakaya. So, goodbye po and God bless. Bye-bye. Magbabay ka tayo. Bye. Salamat. Oo.